Juanico Bridge na ubusan ng budget dahil sa walang tigil na pamimigay ng ayuda noong eleksyon. Bilyong-bilyong perang ibinigay sa mga kongresistang pumirma sa impeachment ni BP Sara. Hinahanap ngayon ng taong bayan upang agapan ang San Juanico Bridge. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Richard Gomez nanlumo dahil sa hindi inaasahang pangyayaring pagkasira ng San Juanico Bridge. Nagkakaubos ang budget sa Kabanang Bayan dahil sa pag-una ng pamimigay ng ayuda at paggasta ng bilyong-bilyong pera para sa impeachment ni BP Sara. Martin Romualdez mainit na binaga ni Gomez upang managot sa pangyayaring ito. Dahil nga sa lumulubog numero ng kumakamkam na politiko sa Kabanang Bayan ay tila napapabayaan na ang mga importanteng bagay na kailangan pagtuunan ng pansin kagaya ng San Juanico Bridge. Taong bayan, umalma na. Narito ang pananalampak ni Richard Gomez. Jude Isidre. I was once a part of the RDC 8 when I was mayor of Ormoc City. And on a yearly basis, all the problems na kinakailangan natin na ponduhan kung mayroong problema, ito ay laging tinitake up sa RDC. So yung mga regional offices, kung anong kailangan nila, inire-report po yun. I just feel bad that parang pinagbibintangan natin dito ngayon na mayroong neglect on DPWH. Because in the last RDC, Mr. Speaker, it was brought up that every year, DPWH will report kung ano yung kailangan ayusin sa atin. And also, andun lagi ang San Juanico Bridge. It is in the RDC report, if we will take a look at it, Mr. Speaker. So in this investigation that you want to happen, I don't know kung matutuloy pa to this coming week or pagpasok na natin ng 20th Congress, they will tell you na every year, never sila nagka-remiss sa pag-report, sa pagsabi na ang San Juanico Bridge, kinakailangan ng i-retrofit, kailangan ng repair, kailangan ng annual maintenance. Siguro, maganda rin, Mr. Speaker, tignan natin sarili natin dito sa Kongreso. Bakit hindi natin napondohan yung nire-request nila? Why I'm speaking here today is because yung problema ng San Juanico, that is 110 kilometers away from Ormoc City, nararamdaman din namin yan. Ngayon lang kami nagkakaroon ng pila ng truck sa loob ng Ormoc City. And when they stay in Ormoc City, we don't have ready restrooms for them. Saan sila nagdudumi? Sa tabi-tabi. It is also affecting the health and cleanliness of our city in Ormoc. So in this coming investigation, Congressman Isidre, please take note that the RDC report, every year, merong nire-report na merong pangangailangan ang DPWH with regards to maintenance, repair, and annual check-up of the San Juanico Bridge. Honorable Gomez, is that a manifestation or a... It is a manifestation, Mr. Speaker. Yes, Honorable Isidre. Mr. Speaker, I just would like to qualify the position of this representation. We have no arguments, and we agree that for the longest time we have been asking funding, even not only for the repair of the San Juanico Bridge, but including the construction of a second San Juanico Bridge, considering that we have already seen the wear and tear and the life of the structure itself. However, the position of this representation with regards to the privilege speech is about having to impose the restriction, the load restriction, the San Juanico Bridge without prior preparation and without prior notice to the concerned stakeholders. For the record, as I mentioned in my privilege speech,
We are not against the rehabilitation. In fact, we welcome it. In fact, for the longest time, we've been asking for it. But the problem with the current situation is that the announcement was made on the same day the restriction took effect. And in that case, as the honorable colleague from Ormoc has mentioned, Congressman Gomez has mentioned, not everyone is ready to address the consequences with the changes in terms of alternative maritime routes, in terms of the adjustment in the traffic, and even, as mentioned earlier, even the sanitation and the other services needed for the truckers. I think it's important to qualify that our concern stems from this. Because as mentioned earlier by the Honorable Garin, this is a matter that did not happen overnight. This is something that could have been avoided. Preparations could have been made earlier. The moment DPWH felt that they needed to take in a consultant to make an structural integrity assessment of the bridge, should have started the need to draw contingency plans. It should have already beckoned DPWH to consider the worst scenario so that in case a situation would have been recommended that would warrant the restrictions on the bridge, then there would be a minimal disruption to the movements of goods and peoples as well as services from the islands of Leyte to Samar. We are one with the Honorable Gomez in saying that this has been a long concern of the region, having been part also of the Advisory Council of the Regional Development Council of the region. We've worked also closely in recommending funding for the second San Juanico Bridge. There is no question about that. Our concern for this matter is that this situation where we find ourselves in, wherein there was little or there was not inadequate preparation given prior to the closure or the imposition of load restrictions on the San Juanico Bridge, could have been done better. And it's important that we put this in mind because it could happen somewhere else under similar, even worse circumstances. So it's important that before such decisions of such magnitude are taken, there could have been proper coordination with the different stakeholders. Mr. Speaker, as part of last part of my manifestation, I would like to add, Mr. Speaker, kung pwede, kung matutuloy ang investigation natin, we will have to ask the committee secretary to please prepare all the requests of DPWH with regards to San Juanico at the start of 19th Congress. Because as reported, every year, every budget year, nire-request nila yon. Baka kung sakaling hindi na ibigay yun, baka tayo yung nag-remiss. Baka nakalimutan lang natin. Baka hindi natin nakita na talagang kailangan palang ponduhan ang pagpapaayos ng San Juanico Bridge, Mr. Speaker. So, in part of his resolution, we ask that all records of requests coming from DPWH, ilabas po natin. Thank you. Noted. Thank you, Honorable Gomez. Thank you, Honorable Sidre. Majority Leader? Mr. Speaker, I move that we refer the privileged speech of the Honorable Jude Asidre and the manifestations to the Committee on Rules. Any objection? Hearing none, the speech of Honorable Jude Asidre, including the manifestations of Honorable Gomez and Honorable Garin, is referred to the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Rolando M. Valeriano of the 2nd District of Manila for his privileged speech. The Honorable Rolando Valeriano of the 2nd District of Manila is recognized. Salamat po, Mr. Speaker. The May Haligi demolition is a wake-up call for legislative reform. Mr. Speaker, mga kapwa ko mambabatas, mga nanonood sa kanilang tahanan
Magandang hapon po. Ako po ay tumitindig ngayon, hindi lamang bilang kinatawan ng lungsod ng Maynila, kundi bilang tinig ng milyon-milyong maralitang tagalungsod sa buong bansa. Mga pamilyang araw-araw ay nasa bingit ng demolisyon at kawalang katarungan. Nitong Lunes, Mayo 26, isang tensyonado at magulong eksena ang naganap sa Barangay 262 at Barangay 264 sa May Halige, Tondo, Maynila. Daan-daang kapwa ko Manileño ang hinarap ang mga demolition team at kapulisan. Hindi dahil gusto nila ng gulo, kundi dahil ipinaglalaban lang nila ang tanging tahanang kinalakihan nila. Isasama ko na din po ang isa pang barangay na dumadanas din ng ganitong pangyayari, ang Barangay 227, District 2, Manila. Ayon sa mga ulat, sinagawa ang demolisyon alinsunod daw sa isang court order. Pero ang tanong, totoo bang dumaan ito sa tamang proseso? Una, walang malinaw na notice na ibinigay sa mga residente. Pangalawa, walang sapat na relokasyon o makataong alternatibo para sa may 400 pamilyang may halos 70 taon nang nakatira sa May Halige. Pangatlo, walang clearance ito mula sa Presidential Commission for the Urban Poor or PICUP, gaya ng itinagubilin sa Republic Act 7279 o ang Urban Development and Housing Act at Executive Order 152 Series of 2002. Pang-apat, sangkatutak na pulis na akala mo may gera ang nag-responde dito with full battle gear. At dahil dito, naglabas ng temporary restraining order ang korte noong Mayo 27. Isang matibay na patunay na talagang may pagkukulang sa proseso. Mr. Speaker, inihiling ko sa kapulungang ito ang pagsasagawa ng congressional inquiry sa pangyayaring ito. Hindi lang ito issue ng May Halige, Tondo. Ito ay usapin ng batas, hustisya at karapatang pantao. Marami pa pong ibang kaso ng demolisyon na katulad nito sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama na rin dyan ang mga problema sa relokasyon ng mga pamilyang apektado ng mga flood control projects. Higit pa rito, nananawagan ako ng moratorium sa demolisyon sa May Halige at sa Barangay 227 habang hindi pa nabubusisi at naamyendahan ang mga batas ukol sa demolisyon at relokasyon. Hindi pwedeng tuloy-tuloy ang pagwasak sa mga tahanan ng mga maralita habang butas-butas ang sistema. Mr. Speaker, mga kasama, may mas malalim pa pong issue rito. Matagal nang walang nagkaka-interes sa lupaing ito, kaya pinamahayan ito ng mga maralitang tagalungsod simula noong 1950s. Pero kamakailan lamang, ito'y biglaang naibenta sa isang kumpanyang tinatawag na 2288 Eaton Realty Corporation. Paano ito naibenta ng ganon kabilis? May transparency ba? Legal ba ang transaksyon? Ang masakit pa, habang may mga ganito pang gusot, mabilis nang kumilos ang mga goons para sa demolition na para bang minamadaling maihabol bago mag-June 30. Ang modus ng mga ganyang klaseng kumpanya ay matagal nang umiiral. Maghahanap ng mga lupang may informal settlers, bibilhin ang mga lupang may informal settlers ng murang-mura. Maghahain ng kaso para mapaalis ang mga maralita. Kapag na-demolish na, ibebenta sa mas mataas na halaga. Massive profit at the expense of the poor. Mr. Speaker, kailangan pong kagyat na imbestigahan ng Kongreso ang nangyaring tangkang demolisyon sa May Haligi, Tondo at sa Barangay 227.
Ito po ang tungkulin natin bilang mga mambabatas, ang maging sandigan ng mga naaapi. Hindi po ito usapin ng pagtutulak na basta-basta na lamang sasakupin ang lupa ng iba. Ang inihiling natin ngayon ay social justice at due process. Dapat balansin ang karapatan ng may-ari ng lupa at ang kapakanan ng mga maralitang taglungsod na matagal nang naninirahan sa mga lugar na ganito. May mga pamilya po sa may haligi na mahigit 70 years nang naroon, ilang henerasyon na po ang lumipas. Hindi natin pwedeng tratuhin na parang basura lang ang buhay at pangarap nila. May mga umiiral na batas para tiyaking makatao at patas ang proseso ng relokasyon. Ang problema, klarong hindi nasunod ang mga batas na iyon sa kasong ito. Mr. Speaker, dito din po tumayo si Vice President Sara Duterte para siraan ang inyong lingkod. At pagkatapos ng eleksyon, demolisyon. Mga kapwa ko mambabatas, hindi ito usapin ng isa o dalawang barangay lang. Ito po ay panawagan sa Kongresong paninindigan ng batas para sa mga walang boses na protektahan ang mga dukha laban sa abusadong makapangyarihan at tiyaking ang ating mga batas ay tunay na para sa taong bayan, hindi lang para sa mga mapepera at may koneksyon. Patunayan natin dito sa House of Representatives na posibleng makamit ang social justice, na posibleng kilalanin ang karapatan ng mga may-ari ng lupa habang kasabay na itinataguyod ang kapakanan ng mga maralitang tagalungsod na napagkaitan ng pagkakataon sa buhay. Mga kasama, mga kababayan, pagtulong-tulungan nating kumpunihin ang sirang sistema. At bago po ako magtapos, uulitin ko, dito po sa lugar ng may haligi, tumayo si Vice President Sara Duterte para akulaitin at siraan habang ang mga kandidato na kasama niya ay nagtatawanan at marahil ay naging dahilan para ako ay makabalik at mahalal muli. Salamat po. Thank you, Honorable Valeriano. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Valeriano to the Committee on Rules. Is there any objection?